pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang tangina. Subject matter sa isip ko dito. Problema ay just in handed makakuha at magkakapirma dito na lang tayo mga issue na malapit sa tao. Kailang hirapan sa puso nila. Pero I would like to I don't want to criticize anybody. But you know, whatever you do, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng ikaw yung timor, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng it's a problem, it will take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, yung solusyon, mahina. Alam natin yung mga issue sa hindi na natin pag-usapan dyan. Ayaw daw, nasisilaw. Alam ko kanina kami. Masa dito, gusto akan kakabot na sasabihin kalimutan ko ito lang siya. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa
puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka, either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Mukhang hindi niya kaya na habulin yung president. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Uli natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain, talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, paski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya.
Ito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita mo, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung mas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang tangina.